fans around the world. Maraming salamat sa pag-subscribe sa YouTube channel ko at pag-follow sa Facebook page. Kayo ang dahilan kung bakit ko pinagpapatuloy ang pagiging isang animator. Hoy, wala ka pa ngang ka-upload kung ano-ano nang sinasabi mo. Ay, sorry. And yap, tama ang nabasa nyo sa title guys. Drop out ako ng college. After ko graduate ng high school, naging tambay ako ng 1 taon. Siyempre, kasama ang barkada. Walang iwanan. So, sa 1 taon na pagtatambay namin ng mga barkada ko, puro paglalaro na lang ng PS2 ang inatupag namin. Magtrabaho sa construction. Mag-parkour kung saan-saan. So, pagkatapos ng 1 taon na pagtatambay, napaisip ako sa sarili ko. Ay, ano nang gagawin mo sa buhay mo? Forever ka na lang bang tatambay? Saan ka pupulutin yan? Sa basurahan? So, after kong magpakasaya sa 1 taon na pagtatambay, sinubukan ko nang pumasok sa college. At expect ko na hindi ko magugustuhan. Siyempre, yung tipong gigising ka ulit ng umaga, papasok sa school at makikita mo ang mga nakakabwisit mong mga kaklasing mga bida-bida. Pero depende na lang kung may crush ka sa school. Bang usapan na yon. So, hindi ko kinaya yung pag-aaral sa college. Biruin mo, mga pinag-aralan nyo na nung high school, aaralin mo ulit sa college. Di ba? What the Ang na-enjoy ko lang ata dun sa college life ko kung paano mag-type ng mabilis sa keyboard. And yeah, first sem pa lang guys, nag-drop na ako ng college. Pag uwi ko sa bahay, pinagalitan ako ng ate ko. Bakit anong ginagawa mo? Sinasayang mo ang pera! Bla bla bla! Bla bla bla! Bla bla! Tama naman si ate ko Sinayang ko yung perang pinang-enroll ko. Pero 'di ba, mas masasayang kung ipagpapatuloy ko pa yung pag-aaral sa bagay na hindi gusto ng utak at katawan ko. After niya ako pinagalitan nung time na yon, sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako aasa pa kahit na kanino man. I'm a grown man. Matanda na ako. Tuli na ako. May sarili na akong pag-iisip. And that's the time I met this new friend. Ang pangalan niya ay si Bebs. Shout out sa'yo, Bebs, kung sakali mang mapanood mo to. Habang naglalakad kami, sinabi niya sa akin to. Di ba mahilig kang mag-drawing? Meron namang animation school malapit dito. Doon nag-aaral yung friend ko Vocational course lang siya. Baka magustuhan mo. Wa, Nani? Sa sobrang excited ko, sinabi ko sa kanyang puntahan namin yung school na yon. So, tinuro ni Bebs kung saan yung school. Maliit lang siya pero wow! Sabi ko sa sarili ko, ito yung hinahanap-hanap ko, men. Animation school! Kinabukasan, nag-inquire na ako kung magkano ang babayaran. At naswertehan ako guys. May offer na scholarship ang TESDA sa kurso na yon. Traditional Animation NC2 and Digital Animation NC3. Wala akong binayaran. Pera na lang dun sa mga tools and papers. At dito na ako nagpursige guys. And after ilang months na paghihirap, nairaos ko ang mahihirap na exercise sa animation. Aminin ko guys, hindi ako talented na artist, pero meron akong tinatawag na determination. So after ilang months na pagdudusa, ay nakagraduate na ako. Dito na nagumpisa ang pagiging isa kong animator. The end. Sa mga magtatanong kung nagka-work ba ako kaagad after ko makagraduate sa animation, the answer is no. Balik tambay ulit ako, pero kwento ko na lang yun sa mga susunod pang video. Bye-bye! Thank you sa panonood guys. Like, comment, and share lang. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Ring nyo na din yung bell para ma-notify kayo pag may bagong upload. Like nyo rin yung page ko sa Facebook guys. Salamat!